vlog! Welcome to my guys! So yan, nagawa po tayo ngayon ng cake, syempre. So yan, ang size po natin ng cake natin is 8x4. Bali yung inspiration cake po natin yun, yung kanina. So fondant po yung pinagayahan po yan. So white lang naman po ang pinaka-base icing niya. So yung flavor ng ang cake natin is Choco Moist Cake. Nakita nyo naman, hindi na ako gumagamit ng water syrup po dyan. So kasi very moist na po yung ating cake. Yan. Yan, 4 layers. So, ganyan ako magsukat ng ng cake. 4 layer po talaga siya. 8x4. Cake lang mismo, hindi ko po sinasama sa sukat yung icing. Pero syempre, kasama sa coating natin yan. So, lumalabas po na yung ating cake is kung kasama ang sukat sa icing is nasa 8x5 or 8x6, mga ganun po yan. So, nakita nyo kung gano'ng kataas, diba? Bali, nilagyan po natin siya ng 3 dowel. Yan, nakita nyo naman po kung paano ko nilagay. Ayan, magpapakinis na tayo. So, white base lang. Bali, printable topper lang po. Bali, yung gamit po nating icing ngayon is Everwhip. Iba-iba naman po yung ginagamit nating icing. Minsan, whip it, minsan ACC. Yan, depende po sa mood ko. Yan, charis. Kasi, matagal ko na pong hindi nagagamit ulit si Everwhip. So, nakakamiss kasi yung lasa niya. Actually, masarap talaga siya. So, yan. Yung Everwhip natin, medyo sobrahan ko ng bit. So, don't worry. May solusyon dyan. Yan. Wag lang po yung malabnaw yung icing natin. So, mas mahirap po yun. Much better, di baling ma-overbit kesa yung kulang sa bit. Kasi, pag kulang sa bit, ang hirap magpakinis. Tapos, i-apply mo na sa So, paano mo na siyang gagawin? So, babakasin mo pa sa cake para i-bit ulit, di ba? Compare sa, yan, na-overbit. May solusyon kagaya niyan. So, nasolusyonan ko siya. Yung Everwhip na hindi pa nabibit, then yung nabit. So, mag-ano lang tayo na medyo malabnaw na icing. O, yan, di ba? Nakakapagpakinis. So, medyo tabingi yung aking, yung, hindi ko alam kung yung cake na tabingi o yung video ko. Inaano ko lang, hindi ko siya masyado napansin kasi medyo malapit sa akin. Nagmamadali na rin ako niya kasi gabi yan eh. So, nirestore ko yung aking cake kasi wala naman akong chillers. Sa chest freezer ko siya nilalagay. Yan, kapag kalimbawa maagang ginagawa ko na siya ng gabi. Then, kinabukasan. So, sa akin, nasanay na ako sa freezer na nilalagay. Para pag habang dinideliver ko, malamig, sobrang lamig pa nung cake. Hindi pa siya pagdating doon wala na yung cold nung syempre, poporma pa yung ating cake to sa venue. Better na naka-freezer. Pero kung may chiller naman ako, sa chiller ko rin nilalagay. Kaso wala pa eh. Purita pa tayo today. Okay, for today's video. So, yan ngayon, guys. Ngayon lang po tayo ulit nakapag-upload ng ating video. Okay. Thank you po pala sa mga nanood po ng ating mga video. Yan. Nakita nyo yung ating design, diba? So, black yung nasa baba, pinaka-line niya. So, dahil wala akong ribbon na black, pinalitan ko na lang siya ng gold. Yan. So, syempre, natin yan na para magtugmas sa ating cake, diba? Yan. So, nilalagyan natin yung topper. Yan lang naman. Napakasimple lang yung topper niya. Ganyan lang. Napakakonti lang. O, diba? Tapos, yan. Yan, nilalagay ko na rin yung ating bali yung printable topper natin yan. So, dito kaya dinanok kay Arellano, yung sa aking napakabait na nagpe-print po ng topper. Yan, ang ganda po ng niya, ng photo paper na ginagamit. So, hindi humuhulas yung aking Actually, hindi ko na yan nilalagyan ng tape kasi maganda na yung photo paper niya. Hindi talaga nagpi-fade as in. Kaya, ang ganda ng quality talaga ng gawa niya. So, yan. So, hindi ko na malaya na isa lang po yung nilagay yung star. Yan, habang nadragis ako. Sabi ko, parang nakulangan ako. Yung pala kulang yung star na nilagay ko. Yon. So, nilagay natin na dragis is pink and gold para at least yung pink sa dim natin na pambabae. Then, yung gold para doon sa nilagay kong para hindi naman lonely yung ating gold. At least may tugma siya. So, yan yung rosette. Gagamitin natin is 1M yata yung gamit ko. Tama pang rosette. So, kinulayan ko rin siya ng pink and white. Yan, ganyan lang tayo mag-rosette. Kaya yan, lalo sa mga beginners din. Yan, diba? Ako nga, actually, minsan, napapalya pa tayo. Ganun talaga. Nobody's perfect. Diba? Lagyan din natin ng pink and gold yung ating draggies. So, hindi ko na siya nilagyan ng topper. Hindi naman naka-indicate. Yan. Okay na yan. Hindi na natin makakain topper. Charis. Pero syempre, pag dagdag din sana ng decoration yun, diba?
Hindi na ako hindi na ako naka-edit eh. Actually, ako rin yung nag-edit ng aking yan, lahat ng topper, ako lahat. Sa cellphone lang yan. Yan. So, gusto ko sana ipakita yung yung pag-box. Hindi ko alam, yan, hindi naka yan o, diba? Hindi ko alam bakit ganyan yung video ko liit. Yan, nagkamali yata ako ng Tapos, bali yung share ko lang din sa inyo kung saan ako bumibili ng ating mga boxes, sa mga gamit, lahat. So, doon ako bumibili sa RCL. RCL ba? RLC. Nalilito ako doon actually. Ang tagal ko na namimili doon, pero yan, hindi ko pa rin matanda yung shop nila. Basta dito yan sa San Jose del Monte, bandang tungko sa harap ng Builders, yan. So, kung ikaw ay taga San Jose del Monte, yan, alam mo yung kung saan yun. Yan. Sa harap ng Builders. Yan, ng mall ng Builders. So, nilagyan na natin ng ating cling wrap. So, yan. Ito na yung ating finished product. Yan. Ang pinagawa po niyan is fondant. So, ang ginawa lang natin is icing. O, yan. O, diba? Hindi na masama, diba? Yan. Salamat po sa mga nanood. And paki-like and share po ng ating page, ANJ Made to Order. Also, papalo din ng aking main account, Abigail Garancial. Yan. Thanks for watching!